tayo ngayon para interviewin yung isa sa mga pinakamaganda nating testimonials. Kumbaga, hawak natin yung kanyang mga diagnosis kung siya ay nakitaan na mayroong lymphoma or non-Hodgkin's cancer, in which na-diagnose po ito noong March 8, 2008, and inoperahan siya ng isa pero may natirang 3 bukol. Ngayon, after niyang makoperahan, she was recommended to underwent a chemotherapy, in which sumunod naman siya, nagpa-chemotherapy siya ng 1 beses, pero dahil na rin sa side effect ng ating ng chemotherapy, ang ginawa niya is parang ayaw niya. So, nagpunta rito yung kanyang anak na pangalan ay Mona, at nag-refer sa akin itong ating pasyente. So, ngayon, ang pangalan po ng ating pasyente ay Marcelina Villena, no? Siya ay 63 years old from number 12, Block 75, Zone 10, Blue Boss Street, Barangay Rizal, Makati City. At ang ospital na umawag sa kanya before ay ang Medical City. So, ngayon, nandito siya para siya mismo yung magsabi at magpatunay at mamaya po ipakikita ko sa inyo yung kanyang diagnosis ng mga documents at ngayon ipa-interview natin siya. No? Ito po si Ma'am Marcelina Villena. Magandang hapon, Ma'am Marcelina. Nay, anong palayaw mo, Nay? Celine, Ma'am Sip, wow. Ganda siguro ng boses mo, no? Celine, Vietnam. Dati ho. Si Ma'am Celine. Ma'am Celine, noong March 8, di ba na-diagnose ka na may cancer ka? Okay. So, nung na-diagnose po kayo na may cancer ngayon, ilang beses kayong chemotherapy? 1 beses. Bakit niyo po pinahinto yung chemotherapy? Ayaw ko po, natatakot ako. Natatakot. Bakit po? Nung una kayong kinimo, ano yung naramdaman po ninyo? Tingin po. Nung lumabas ako, talagang Nagsusuka? Hindi naman Hindi kayo nagsuka? Kumbaga, masakit lahat ang mga kasapatan. Kaya ayaw ko na magpakit. So, tapos, nagpunta sa amin yung anak mo, tama mo ba? May nagbalita sa amin. Tapos, maaari ko naman pag-inom kahit na mamatay ako. Wag lang ikimo. Huwag lang ngayon. Yung anak ko, yung bunso. Si Mona yun. Oo. Nagpunta rito para ano. Pero bago siya pumunta rito, inubos ko muna yung mga kamay. Yun. Anong nangyari nung inubos Wala. May natira ditong mga kulani na 3. Ilan? Dito. Dito sa part na to, may natirang 3 kulani. Oo. Okay. Ngayon, Nung naubos yung gamot ninyo, galing sa ospital, hindi na wala. so nandun pa rin yung kulani. Tapos na yung schedule ng inuman na medicine, may kulani pa din. Okay. Kaya sabi ko, yun nga, sinubukan ko yung gamot na kinuha natin. Dito sa kumpanya. Ano pangalan ng kumpanya po para marinig nila? Bitterness. Betternet 777. Ano po yung ininom yung produkto? Yung Chlorella. Chlorella? Pink. Yung pink, yung probiotic enzyme, Saka Supergraph. super drug, meron pa isa. Algacin. Algacin, meron pa isa. Saka yung Bit O, sakto, kompleto, no? So dahil po na kompleto nyo lahat ng pinaiinom natin, no? Sino po ba nagrekomenda sa inyo nun? Hindi ko alam kung sino. Carol. Okay, so yung kapitbahay po ninyo na miyembro o distributor ng Betternet. Ano po? At ngayon, ang maganda po kasi sa nangyayari, kaya po yan natunaw. Ilang buwan nyo na pong iniinom ang ating produkto? 1 buwan pa lang. Eksaktong 1 buwan. Pero doon sa nilagay na rekomendasyon sa inyo, sino po bang naggumawa ng rekomendasyon ninyo? Hindi nyo kilala, no? Ako po yun. Ako po si Doc Atoy. Okay, sige. Pero ngayon lang kasi tayo nagkita, ano? Ngayon, nung sinunod po ninyo yung rekomendasyon, nagki-chemotherapy pa po ba kayo? Hindi na nga. So, 1 buwan na uminom ka ng ating produkto, walang chemotherapy. At ngayon, no, ano yung naging resulta na sa ngayon? Ayun na, magaling na po. Sa akin talagang magaling na. Okay, pakita natin kung may bukol o wala. Wala. So, nawala lahat yung 3 bukol na natitira. Tama mo ba, Nay? Yung kulani na tapos. Okay, yan po yung mga anak ng lymphoma. So, tinatawag. Kasi po, ang lymphoma ay nanganganak din yan. So, yun yung anak na kung hindi natin naagapan, most probably lalaki rin ang lalakihan at o-operahin na naman. Ano? At ang maganda ko kasi dito sa ginawa natin rekomendasyon na isinunod ninyo, yung nakasulat dyan na bawal, talagang bawal. Ano? So, ano yung mga kinakain ninyo sa ngayon? Kulay isda lang. Gulay isda.
So, pero yung gulay isda na yun, tapos umiinom kayo ng chlorella, parang kompleto pa rin yung pagkain ninyo. Okay. Ang maganda ho niyan, gusto ko ipaalam sa mga, ayan, no, bakit natin ito binibidyo. Gusto ko ipaalam na ang pagsunod at ang tamang disiplina kasama ng pag-inom ng tamang gamot o ng tamang mga natural products ay malaki may tutulong. Ito po ay isang cancer patient na kung titingnan natin maigi, halos karamihan, pagka ganito po ang sistema at kinikimotherapy na, halos no choice na kung tawagin. No, paalala lang mga kaibigan, we still have a choice. Dalawa lagi ang choice natin. Ang pinapili ko sa kanya, to live or to die. And she decided to live more, so mas gumaling po siya. Okay po. So with that, magandang hapon ulit, and thank you. God bless us all.